Magandang umaga po sa ating lahat. Ating ang simula ng ating pananambahan ngayong linggo. For call to worship. When the Lord brought back the captives to Zion, we were like men who dream. Our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Restore our fortunes, O Lord, like streams in the Negev. Those who sow in tears will reap with songs of joy. He who goes out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with him. Let us give glory to the newborn King. Let us sing the hymn of praise, glory to the newborn King. Manalangin po tayo. Panginoon namin nasa langit, maraming salamat po kami sa linggong ito na kami nagsasamba sa inyo. Naway gabayan niyo po kami sa aming pananambahan ngayon. At sa iyong pagdating, O Lord, sa iyong kapanganakan muli, Lord, kayo na po ang magpamanita sa amin ng magandang balita, Lord. Ngayong pananambahan po namin ngayon, gabayan niyo rin po ang mga parating palama. At gabayan niyo rin po ang aming mensahera na siya po magbibigay mensahe sa aming buhay at may-apply po namin ito sa aming buhay at sa aming goal. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Good morning! Happy Sunday and Merry Christmas sa ating lahat. Welcome po. Today is December 15, 2024. Lalo-lalo na po, welcome natin ang ating mga UCM and third Sunday of Advent. Pwede bang pakisabi sa mga tabi o pakitanong, may regalo ka na ba? Ang pala po ang regalo. Marami na po yata ang ganda. So, i-welcome po natin ang bawat isa ngayon sa pagpapagitan ng pag-awit. Welcome here. Sabayin kayo at iabot natin ang ating mga kamay sa pagbati sa bawat isa. So welcome, so welcome, Mr. Christian, welcome. We love you, we're so welcome, we're so welcome, Mr. Christian, welcome. We're so welcome, we're so welcome, Mr. Christian, welcome. We love you, we're so welcome, we're so welcome. There's a Christian welcome. We're so welcome. There's a Christian welcome. We're so welcome. We're so welcome. There's a Christian welcome. We're so welcome. So, wala po sa atin si Mama Lalisa dumali sa ngayon at siya po ang messenger sa San Pedro. So, sa additional po sa ating mga announcement about our Christmas activities, of course, our evening watch ay nag-start na po tayo bukas at 5:30 p.m. sa hapon po. Sa mga gusto naman po mag-sponsor ng kape, pandesal, pwede po natin kausapin si Ma'am Lisa or ako po. Sa December 22, ang ating Christmas program at 9 a.m. Yun na pong i-start natin. So, our food committee, ang in-charge po ay ang ating mga nanay, ang ating mga CWA. Pwede po tayong magdala ng ating mga may dadagdag sa ating salo-salo for our Christmas fellowship. And gift giving naman po, ang nakakamit po ay si Ma'am Emma Padolina. So kung may mga gusto pong magbigay para sa ating gift giving, you can approach Ma'am Emma Padolina. Games and prizes naman. Ang nakakamit po ay ang ating mga tatay, ang mga UCM. Additional to our announcement for the choir practices, for Christmas cantata, those who are interested po na maki-join, last invitation na po. And may mga gaganap po na mga practices from December 17 to 20. Ang schedule ng time po ay to be announced after ng mga practices ninyo. And later, after our divine service, tinatawagan din yung mga choir pa din na mag-practice sila para dito sa ating Christmas cantata. So, mayroon pong presentation per CROs. So, mula sa CWA, UCM, CIAF, CYF, and of course, sa ating mga children. Sa mga Sunday School children po, mayroon tayong practice. Actually, nagsimula na po kami mula last Sunday. May mga practices na tapos yung mga gagawin natin, presentation and nativity. Yung nativity sa children, magaganap yun sa December 24 during our culminating ating
evening watch. So mayroon din practice sa December 20 and 21. So sana po ang ating mga anak, ang ating mga apo, maka-join sa ating practices para makasama po sila sa ating presentation. Mayroon din po tayong exchange gift by numbers na lang po, bunutan ng by numbers. So minimum of 100 pesos para makita din nila may mga matatanggap po sila na mga gift during our Christmas program. Ang mga CWA ay pwede po maiwan sandali mamaya at mag-practice din po kayo para sa inyong presentation. Temple choir of course ay mag-uumpisa na po silang mga rolling sa inyong mga tahanan this December 16 pagkatapos po ng evening watch. So yan po ang ating mga concern about our Christmas activities. So, mayroon din po tayong concern, one of our members, si Ate Josie Navarro, yung mama po ni Ezra, nabalian po ng bulos, nadulas po habang naglalaba. So, on our last scene, may we give our special offering to her family. So, yan po. Salamat sa mga iba't ibang concern natin. Hope maging matagumpay. And of course, batiin po natin ang may mga kaarawan sa linggong ito. December 15, Denver Jake Galang. 15, Ursula Buwan. 16, Edgar Abuan. And CJP Ben. 17, Jesse Tanya Jr. 18, Maria Yuan Magiyab. Junjun Ordonez and Melanie Annie Tamayo, and on December 19, Margin Pontilla. So, tayo po natin ang happy birthday ang mga araw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So, welcome po sa ating lahat. And again, good morning. Good morning po sa ating lahat. Attention sa lahat ng mga UCN, yung ating churchmen na mamaya mayroon tayong pagtutulong after the divine service. Yun lang po at marami pong salamat. For the lighting of the third Advent candle, and Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For he has looked with favor on the lowliness of his servant. Surely, from now on, all generations will call me blessed. For the mighty one has done great things for me, and holy is his name." Today, we remember Mary, innocent and powerful, sacred, worried, and waiting as the Savior of all grows in her womb. She sings boldly when she might be meek. She bears her role in history with the confidence of a warrior. She is the beginning of a mighty revolution as the proud are brought down and the lowly lifted up. Today, and the kingdom guidance remain to do as God asked. Curious and quickly stepping out in faith and beckoning us to do the same. On this third Sunday of Advent, we light this candle of joy as symbol of Mary, Mother of God, bearer of the womb. Sa lahat ng oras, sa bawat araw,
ay nakita pa kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Hindi mo pulit sasamba kita. Dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay gamit ay walang katulad. Tunay gamit ay hindi magpapago. Dakilang Diyos na sa amin nagmamahal. Ipon natin ang ating mga ulo at alalahanin natin ang lahat ng mga kakulangan natin, una sa ating sarili, sa ating kapwa, at higit sa lahat sa ating Panginoon. Sabi sa awit 147 verse 3, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay bumaling dahil sa paghirap na tinanong niya at sa mga hampas na kanyang inangga. At sa panahon ng ating paghihintay, sinasabi niya sa ating panahon na ito yung ating penitential rights. Nauumpisahan na naman natin ang ating buhay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon at ihahandog natin ito para sa malawakang pag-ibig ng Diyos ay maalaman din naman ng iba sa pamamagitan ng ating buhay. Manalangin tayo. Tunay nga po, Panginoon, na kami humihingi ng tawad sa iyo sa lahat ng mga kasalanan aming ginawa. Sa mga kakulangan hindi namin nagawa ng mga nakakaraan. Ang magmahal, ang magpatawad, ang maalala ka na kami pinatawad mo ng dahil sa amin na mga pagkukulang sapagkat ang pagmamahal mo ay walang hanggan. Tunay nga, O Diyos, na nagpapasalamat kami na sa pamamagitan ng mga hampas mo, ng mga sugat mo sa katawan ng pinako sa krus. Kami nga po, sabi mo ay gumaling, O Lord God. Inaangkin namin ang mga bagay na ito. Unang-unang pagpapagaling, Panginoon, sa lahat ng mga taong may sakit, sa mga nagkikimo, sa mga dumadaan, Panginoon, sa mga gamutan, ng dahilan sa mga sakit sa katawan. Ikaw nga po, O Diyos, hindi man namin mapangalanan sa mga oras nito ang iyong mga anak. Alam namin, Panginoon, na hihigit nila sa iyo sa mga oras na ito, ang dakilang pagpapagaling mo, ang iyong yakap, Panginoon, na ikaw yung magsusupport sa kanila amalan sa langit, spiritually, materially, O Lord God. Sa lahat ng mga taong nanonood, Panginoon, at nagpapatuloy na umaasa, na kahit sila'y nasa bahay, makakakinig na yung mga salita, na ipapanalangin, Panginoon. Bless them mightily, O Lord God, Father in heaven. We are declaring healing, O Lord God. Maraming salamat sa pagpapatawad mo sa aming kasalanan, sapagkat kami, Panginoon, ang gagamitin mo. Mga kamay mo, mga paa mo dito sa lupang ito, upang maihayag ang mabuting balita na ikaw ang aming tagapagligtas, na ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling, na ikaw ang aming Diyos na sumasama sa amin, sa anumang tahakin namin sa buhay na ito. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid na mayroong kahilingan sa iyo. Ikaw nga po, Panginoon, ang magbibigay ng katuparan nito, Panginoon, lalong-lalo na kung ito ay talagang kinakailangan mula po sa harapan hanggang sa likuran ng Panginoon. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid at huwag mo silang pababayaan. Ikaw nga po ang sumama sa kanila. Pagpalain mo po ang lahat ng mga sumasamba sa mga oras na ito, ang lahat ng mga Kristiyano, ang lahat ng mga clergy, ang aming mga bishop, so Lord God. Ikaw nga po yung sasama sa kanila upang sa tuwing magtagumpay ang iyong kaharian sa lupa nito habang hinihintay ka namin. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming mga political leaders, so Lord God. Ikaw po ang sumama sa kanila. Nung sila ay tumatakbo, Panginoon, pinapadalangin nila sa iyo na sila ay maglilingkod ng maayos. Kaya samahan mo po sila, Panginoon, huwag mo po silang pababayaan.
At hayaan mo na maging mabuti ang kalalabasan kahit napakaraming problema, Panginoon, na tinatahak nila. Pagpalain mo po sila at samahan sa mga gawain para sa aming bayan, Panginoon. Sila na rin ang mga kamay mo upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Pagpalain mo po, Panginoon, may mga calamities, O Lord God, na hindi na po ito dadapo dito sa aming bayan. At kung mayroon man, Panginoon, O Lord God, ikaw po ang aming tagapagtanggol. Ikaw po ang lulukob sa amin na yung banal na dugo mula ulo hanggang paa. Upang sa gayon, Panginoon, mayroon mang bagyo, Ama namin sa langit, kung may mga pagputok ng buwikan, hindi kami matatakot sapagkat ikaw ay kasama namin. Sapagkat ikaw ay mabuting Diyos na magbibigay sa amin ng panibagong pag-asa sa araw-araw. Maraming salamat po sa dakilang pagmamahal. Tinataas ka namin, pinasasalamatan mula sa mga awitin, sa mga panalangin at tutubin, maging mabangus ang lahat ito sa iyong harapan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Dakilang Diyos ang Panginoon, tunay nga ika'y di magbabago. Dakilang Diyos na sa amin yung nagmamahal. For the first reading, the book is found on the book of Isaiah 12, verse 2 to 6, and it says, Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord is my strength and song. He also has become my salvation. Therefore, with joy, you will draw water from the wells of salvation. And in that day, you will say, Praise the Lord, call upon His name, declare His deeds among the peoples, make mention that His name is exalted. Sing to the Lord, for He has done excellent things. This is known in all the earth. Cry out and shout, O inhabitant of Zion, for great is the Lord, is Holy One of Israel in your midst. This is the word of the Lord. The second reading was found in the book of Philippians, verse 4 to 47. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and supplication, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Let us hear the message through song by the Temple Choir.
Our scripture reading is found in the book of Isaiah, chapter 64, verse 1 to 4, at sa mga sumusunod pang versikulo. Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you. As when fire sets twigs ablaze and causes water to boil, come down to make your name known to your enemies, and cause the nations to quake before you. For when you did awesome things that we did not expect, you came down, and the mountains trembled before you. Since ancient times no one has heard, no ear has perceived, no eyes have seen any God besides you, who acts on behalf of those who wait for him. Yet you, Lord our Father, we are the clay, you are the potter. We are the work of your hand. Do not be angry beyond measure, Lord. Do not remember our sins forever. Oh, look on us, we pray, for we are all your people.
Your sacred cities have become wastelands. Even Zion is a wasteland. Jerusalem, O desolation, our holy and glorious temple, where our ancestors praised you, has been burned with fire, and all treasured lies in ruins. Praise be to God. Sige, be seated po. Purihin ang Diyos, natutuwa ako dun sa kanta. Patalon-talon yung He comes from the glorious kingdom, no? Ang ating pinapaalala sa atin, no? Hindi lang maganda yung awit, kundi yung laman niya na ang ating Panginoon ay talagang birthday na nga niya. This is the season of Advent. We await the celebration of Christ's birth and His coming again at the end times. Over 4 weeks, we prepare our hearts for Christmas in penitential reflection. Kasi yung prepare ye the way of the Lord, ganun. Ang una, hindi ba? Tatandaan niyo ba yung unang panahon, yung unang linggo? Prepare ye the way of the Lord, pinaghahanda tayo para doon sa ating pagharap dito sa paghihintay natin sa ating Panginoon. We prepare our hearts for the coming celebration. But in the middle of the season, ito nga yung tinatawag ng ibang mga Kristiyano, kahit Protestant. This is the Gaudete Sunday, kahit ang mga Catholic. Ito yung rejoice. We have to rejoice in hope. Na tayo ay dapat mayroong joy sa ating mga puso. Ano ba yung candle na sinundihan natin? Candle of joy. Hindi po ba? Okay. At saka, ito yung nililito dito sa aking sinulat. Ito yung panahon na tayo ay magsasaya dahil meron tayong inaasahan. Joy is an internal quality of the heart. Internal quality, tingnan natin kung meron tayo nito. That is dependent on a right relationship with God. Meron tayong joy kahit pa marami tayong mga pagsubok sa buhay dahil alam natin tayo nakasandal sa Panginoon, no? Mahal na mahal niya tayo. Marami tayong mga namin na nakikita o nakakasalamuhang mga tao experiencing this joy regardless of their outer circumstances, no? Na masaya pa rin kahit na maraming problema. Itong mga nakakaraan, narinig ko, maraming nawawalan ng mahal sa buhay. Mga classmate, hindi ba medyo masinsin yung, lalo na nung nakaraang buwan, masinsin yung panahon na may mga namamatay. Masinsin is kakadikit, halos, no? Yung, ay, meron na namatay. Tapos naalala ko pa yung aking apo. Huwag kayo matatakot kasi nagpo-prophecy. Sinanonood siya ng Superbook. Sabi niya, alam mo mama, ay wowa, alam mo wowa, maraming mamamatay sa addiction. Anak naman, huwag namang ganun. Eh, di ba madaming namatay? Bakit ka natatakot? Huwag ka namang negative. Yung ano ko agad, ay negative na Pero nanood pala siya ng isa sa mga Superbook na pinaliwanag, ang liit, 3 years old. Anak naman, huwag ka namang negative. Nakakatakot ba yun? Alam mo, wowa tayo isa. Namatay ang anak ni Job, nawalan ng mga hayop, tapos ang dami-dami ng anak. Eh, bakit ka natatakot? Eh, ibinalik naman ni Lord. Sabi, ay, naku, akala ko kung ano na yung sinasabi niya. No, yung natakot ako, yung naman, nagano na agad ako. Ito naman, natatakot ka, isihog nga, binalik. O, matatakot ba tayo? No, kahit na maraming nawala ng mga nakakaraan, alam ng Panginoon na kung paano ibabalik sa iyo yung saya, alam ng Panginoon na kahit nalulungkot ka, naalala mo siya, meron kang pag-asa na sa huling panahon ay makikita natin sila. No? Naalala ko yung sa banal na kasulatan, in the end times, the babies will prophesy. No, sa panahon na malapit na ang ating Panginoon gagamitin ng Diyos, ang ating mga babies, ang ating mga bata upang gisingin ang ating mga puso.
at magbalik loob tayo sa Diyos at magkaroon tayo ng joy, internal joy. Na kahit meron tayong sinasabing ay hangganan ng buhay ng mga tao, ay meron tayong joy na iisipin na hindi naman talaga tayo maghihiwa-hiwalay at hindi naman tayo talaga sinasaktan ng Diyos. Ang gusto lang ng Panginoon ay magbabalik loob tayo sa Kanya at magkahuhugot tayo ng kalakasan mula sa Kanya para sa napakaraming alalahanin natin sa buhay. No? Purihin ang Panginoon, no? Na God has anointed us. Tayong lahat na nandito to proclaim the joy na ating the comfort and joy and the encouragement na ibinibigay din naman sa atin ng Diyos. Dito sa binasa ko sa Isaiah, understood his concept of joy and believed he had the responsibility to press on forward. Kasi nandun sila sa panahon na hindi sila, kakulangin sila sa masaya kasi marami silang pagsubok sa buhay. As believers in God, we have the responsibility to press forward the joy of God we have discovered in Jesus Christ. Amen ba yun? Tingnan mo ang katabi mo, nagbibigay ba sa'yo ng joy yung katabi mo? Ang sarap pag tingnan yung asawa yung katabi. Biglang mo biti no? Purihin ang Panginoon. Yeah? Ang mga komite, mga nanay. Oo naman, asawang babae, asawang lalaki, ay nagbibigay ng joy, no? Sa puso ng bawat isa. God has anointed us to proclaim the joy of comfort and encouragement, lalo sa panahon ngayon. Like the Israelites of Isaiah's day, there are many to cower in fear, no? Nandun na lang sila. Sa panahon na pag sila ay walang-wala, natatakot sa gera, the shadow of death, with the self-esteem that has collapsed. Masyado silang nawalan ng upliftment, hindi sila nagtataka sa mga panahon yun. God has called His people to be a comfort to those who are afflicted. Kaya mo dinaanan yun kasi hindi ka hihinto doon. God will pakakawalan ka ng Panginoon mula doon sa mga affliction na yun, doon sa mga pagsubok na yun, for you to be able to encourage others. Amen ba yun? Kasi dinaanan mo. So ikaw yung pinili ng Diyos upang ibahagi. No? The broken-hearted, imprisoned by physical ailments, naranasan mo yun, our spiritual destitute, and those who are hurting and mourning their losses. No? Dinaanan mo, so makapag-a-update ka, hindi ka pababayaan ng Diyos, ay napakabuting Diyos. How we can be comfort and encouragement to others? By listening. Many people have no one with whom to share their hurts or on a deep level. Their agony boils within them and there is no release. Parang yung pinag-aanohan natin ng walang release valve. Buti na lang yung pinagpapakuluan natin ang tawag pressure cooker. Merong release valve. Yung mga tao nito, sa dami ng napapanood natin, nakikiti lang kanilang mga sariling buhay, wala ka silang release valve, kundi ang malaman sana na merong makikinig sa kanila. Their agony boils within them and there's no release valve. So pressure builds until they are ready to explode. Others are lonely with no one to talk to on a regular basis. So, meron ba kayong mga kaibigan na ganito, na walang makausap? So talk to them, no? Paminsan-minsan, sa napakaraming nakikita mong, malalaman mo naman may mga hugot siya sa Facebook. Di ba? Humuhugot sa Facebook. So, tanungin mo sa chat, what happened to you? Ang naalala kong tinestimony ko dun sa pinuntahan namin sa yung namatay na pastor, si Pastor Helen. Pag minsan, nabibigla siyang kinukumusta ako at natataon yun doon sa panahon na may sakit ako. Ganon. Kaya sabi ko, salamat kasi ang tagal na walang nagchat-chat sa akin tapos biglang tinat na ako. So, tinestimony ko yun na naging kalakasan siya ng kalooban ko kahit na siya ay nandun sa malayong lugar ng Nueva Vizcaya. Kumusta na, friends? Purihin ng Diyos, salamat sa pangumusta mo. Pareho kasi kami
may diabetes. Pero, siya naman kasi na-stroke. So, kahit pa ganun sa mga panahon na yun, pinipilit kong kahit once a month or nakumustahin siya, okay na. Ay ito lang nakaraan na talagang hinanda niya yung sarili niya. Yun talaga siguro pag aalis na, hinahanda niya yung sarili niya. Dahil nga yung binigay ng Panginoon na mayroong discerning spirit, nakikinig sa bawat gusto ng Panginoon. At kung gusto naman natin magpatuloy, no, at gamitin pa tayo ng Panginoon, hindi pa tayo pagod, di sasabihin natin sa Kanya na tinawag mo kami to you anoint us to proclaim the joy and comfort and to encourage others. So huwag tayong mapapagod. Sino pagod na? Ay, wala. Hindi silang lahat. Wala kang pagod. No? So we do this by listening. No? By listening, meron namang cellphone. Tingnan natin. No? Kung hindi siya makaalis sa kanyang bahay, so we can express the love by calling, kumustahin, or by chatting, kumusta ka na? Ano nangyayari sa iyo? By acts of kindness, pangalawa, we often hear of random acts of kindness which are good. But I believe that we should have intentional acts of kindness toward people we do not know that needs help. Yung bigla-bigla na lang, no? Hindi mo alam kung nagpapatuloy ka ba talaga ng isang anghel sa iyong bahay o tumutulong ka sa isang anghel na pinadala ng Diyos upang ang biyaya ay talagang pumunta sa iyo. No? Meron isang poet, ito si Ralph Waldo Emerson, sabi niya, "You cannot do a kindness too soon, for you never know how soon it will be too late." Hindi mo pwedeng sabihin, ay, kung kakilala mo, bukas pupunta ako, nag-busy ako ngayon. Bukas pupuntahan ko siya para i-uplift naman yung kanyang nag-busy ka na naman. So, baka bukas, huli na yung lahat. So, dapat, ngayon pa lang, itong kasabihan na to, you cannot do a kindness too soon, for you never know how soon it will be too late. Kung ngayon mo naisip, sige, gawin mo ngayon yung acts of random kindness. Pangatlo, by prayer. Someone once said the greatest blessings of prayer is not in receiving the answer, but in being the kind of person who can trust with the answer. No? Ang ganda, ano? Puri lang Panginoon. Na alam ng, lalo na kung meron kang ka-prayer, no? Alam mo na alam ng taong yun na dadalhin ng Panginoon sa iyo yung mga kahilingan niya yun dahil tinatrust niya. No? Dahil sa pagmamahal na ibinibigay mo sa Kanya. You know? Siguro kahit hindi man dumating agad yung kahilingan ng kanyang mga panalangin, ay very positive siya at umaasa sapagkat narinig niya sa iyo bilang isang kaibigan yung panalangin gagawin mo. Nandito man siya, kaharap mo man siya, o malayo man siya sa iyo. Kailangan ang panalangin ay palaging nakahanda sa mga nangangailangan bukod sa ating sarili. No, there is someone right now asking God for help for certain circumstances occurring in his or her life, and you may be the answer of that prayer. May narinig ka, kailangan niya ng panalangin, kahit ngayon lang, may nag-uusap sa likod. Alam mo, masakit talaga yung puwet ko, hindi ako makatagal umupo. Kaya hindi ako palaging nasa church. So, narinig mo din. Yun, baka ikaw na yung answer sa kanyang panalangin. Sabi nga ni William Barclay, kapaskin ako sa kanila to, Scottish author and theologian, said one of the highest human duties is the duty of encouragement. Sabihin mo sa katabi mo, uy, encourage mo naman ako. Yung walang katabi, uy, encourage mo naman ako. Hindi ba? Encourage natin ang isa't isa. Kasi sabi nga, one of the highest human duties is the duty of encouragement. The world is full of discouragers. Tama? Even ba?
We have Christian duty to encourage one another. Words of praise, thanks, appreciation, or cheer often has kept a person on his feet or her feet. Blessed is the person who speaks such a word. To be an encourager is to bless, praise, and glorify God and others. Amen ba? Amen. Yun, palagi natin tatandaan yun na tayo ay pinili ng Diyos bilang encourager. God has called us to proclaim the joy of prepared lives. The sin entered the world. The lives of every person since Adam and Eve were tainted in the corruption of spiritual life. Sin ruined creation. Sabi nga dun sa kanta na, lumang kanta na 1960 years kanta to. He touched me, which proclaims human lives are the reason Jesus came and died on the cross. No? Na hinihipo tayo ng Diyos na ang dahilan ng pagpunta niya sa cross dito, upang ipako siya sa cross, ay ang ating makabuhay, ang ating mga makasalanan buhay. Upang ipunin tayo at hindi manatili sa atin yung blessing na yun at ipasa natin sa iba. The double portion of the anointing of our Lord Jesus sa ating buhay ay hahawak natin sa iba. No? When we accepted Him as Lord and Savior, lagi ko naman sinasabi ko, He repaired the spiritual walls of the life and transformed us. Kung walang na-transform sa atin, balik sa ating Panginoon. Kung dating buhay pa rin yung nasa sayo, balik sa ating Panginoon at sabihin mo, I want a transformed life that can touch others too. Like the way you touch my heart. Like the way you prepared me. Then, when I was a sinner, napakagandang pakiramdam na mayroong pagbabago sa iyong spiritual life. Broken walls of pride, natanggal na ng Panginoon. For you to share your hand. Prayer man yan, material things man yan, no? At gagawin din niya yung ginawa ng Panginoon sa iyo upang mabago ang isang tao. At transformed me, transformed us, para ma-transform din yung iba. Because of the joy of our repaired life, ni-repair tayo ng ating Panginoon, walang hindi, all have sinned and fall short of the glory of God. And now we are repaired, and now we are loved, so we have to share that. Sabihin mo sa sarili mo, I want to share the goodness of salvation to others. Amen? Amen. Praise God. God has called us to proclaim the joy of God's love. No? God loves justice. Dun sa verses 8, 9, 10, and 11. God loves relationship. Repaired relationship. God loves salvation to be brought by all of those who are saved. God loves righteousness in spite of our matigas na ulo. No? In spite of our shortcomings. He loves righteousness. Oo, makakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin gusto. But because we love God, we go back to righteousness. For the love of Jesus, our Christ. And for us to have joy in our hearts. Na hindi tayo magiging negative, na katulad ng pag-response ko kay Leia. Bata nga pala siya. Sabi niya, ibabalik ng Diyos ang lahat ng nawala sapagkat siya'y malakas at mabuting Diyos. What God loves His people also ought to love. During this Christmas season, this Advent season, experience the joy Jesus brings to our life. Sing joy to the world. Sige na, antayin na natin yun. Joy to the world. Let earth receive her peace.
heaven nature sing, and heaven nature sing. And with those you love, as you await His second coming, be full of joy. Ihanda natin ang ating mga puso. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Tunay nga po, Diyos, na Ikaw ang magtatago ng joy, Panginoon, na ibinibigay mo sa bawat isa. Hayaan mo i-share namin ito sa iba. At Panginoon, masiyahan ka sa iyong mga taong pinili ang natin sila. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo. Amen. For call to offering, let us give thanks to God for the joy of living, for the love and understanding we receive which enable us to give. Let us now offer our lives and gifts to God. Manipod at Irumno, UCF. Awan ba kayo? Pinabana, Illinois. Naragsak na balapas kayo amin. Sabi ko mga, tag-21 at 2025, umatabo kami, makapasagot na naragsak kami. Buong buhay ng UCF. Naragsak at paskaya amin ato.
Let's all pray. As we As we present present our offerings today, we are reminded of your great love for us. Your love knows no bounds and is beyond measure. Help us to reflect your love in all that we do, including our giving. May these gifts be used to spread your love to others, bringing hope and healing to a world in need. Thank you for your love that never fails us. Amen. Let's all be seated. Let's all sing the hymn of faith while giving our special offering, standing on the promise. Standing on the promises of God, my King, through eternal ages and His praises sing. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot break. When the going storms of love and fear I say, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ alone. Bound to Him eternally by love's strong force. Overcoming pain by the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot claim. Listening every moment to the Spirit's song. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Manalangin tayo. Tuloy nga po, Panginoon, na pinanghahawakan namin ng mga pangako mo. We're standing on your promises, O Lord God, sapagkat hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang aming Diyos na nagdala sa amin dito. Hinayaan mong iandog namin, Panginoon, ang kabigatan ng aming mga puso. Uuwi ang aking mga kapatid na daladala yung joy, ang maraming salamin. Kung saan ang ministeryo mo sila dinala, dadalhin mula ngayon hanggang sa kanilang bahay, sa kanilang mga kaibigan. Hayaan mo na kanilang ma-share yung joy na dala nila sa kanilang mga puso. Pagpalain mo po ang bawat maliliit na bata hanggang sa pinakamatandang narito
may mga kahiligan, may mga panalangin na sila'y uuwi na dala-dala. Panginoon, ang kanilang, ang dakilang pag-ibig mo, na generously, Panginoon, ay inubuhos mo sa kanila. Na dala-dala, Panginoon, yung kindness mo upang may bahagi nila sa iba. Dala-dala nila yung kanilang freedom to forgive and to be forgiven, O Lord God. Maraming salamat po. Hayaan mo, Panginoon, mula ngayon sa susunod na mga panahon, to make beautiful memories every day kasama ng aming mga kapatid, mga magulang, na ibinigay mo sa amin, lalong-lalo na sa aming paghihintay ngayon sa darating mong kaarawan, Ama namin sa langit. Pagpalain mo nga po kami at bigyan kami, Ama namin sa langit, ng favor and blessings, O Lord God. Yun nga po yung ibigay mo sa mga kapatid. At magpatuloy na maging kagalakan sila ng iyong puso, Ama namin sa langit. Hayaan mo, O Lord God, na maging matibay sila sa mga pagsubok na darating ng buhay na dala-dala yung kasiyahan ng puso, yung joy sa kanilang puso. Ay, hindi mo kami pababayaan, hindi mo sila pababayaan, kahit anong mangyari man. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang itaas sa aming mga puso sa mga oras na ito at mapasalamatan. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, dalhin niyo ang kanyang pag-ibig, ang kanyang dakilang pagpapala, ang kalakasan ng kalooban. Ibahagi ninyo sa iba ang kaligtasan, may katapangan at punong-puno ng pag-ibig at pagkakaisa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.